diyan ma'am ay yung medyo kahirapan no kung paano i-monitor kasi na-assign din ako bilang regional director ng Region 10 no, sa Northern Mindanao nakabase sa Cagayan de Oro na kung saan ang mga droga ay nanggagaling backdoor no ang smuggling ng drugs galing ng Sabah, Malaysia itinatransport papuntang Sulu or Tawi-Tawi up to hanggang sa dyan sa port ng Zamboanga o ang iba na dadala sa Pagadian. At from Pagadian or Zamboanga, tinatravel yan, pailigan, no? Umaakyat, Pamarawi. Ang iba nakakarating din dito sa Mindanao, sa Cotabato City. So paikot-ikot lang ma'am. May mga droga naman na bumabagsak sa National Capital Region, ini-smuggle at tinatravel yan. So ang mga rota ng droga, kahit saan lang napupunta, no? From National Capital Region, dinadala mo na somewhere in 4B, 4A, dyan sa may Cavite. At tinatravel din naman yan by Roro from the National Capital Region or Region 4A hanggang sa Kabikulan. At sa Kabikulan, itinatawid yan dyan sa may Matnog Port and papunta sa port ng Allen sa Northern Samar hanggang makarating, itinatravel na naman yan papunta doon sa Liloan Port sa Southern Leyte at itatawid sa Lipata Port ng Surigao. So pagdating doon, kung saan-saan na nakakarating ng mga probinsya. Ang iba naman, pag tinatravel, nakarating na sa Eastern Visayas, itatawid from Ormoc sa papunta ng Cebu. So umiikot lang po ang route ng droga. No? Magtataka ka ng mga nakaraang buwan, halos ang bagsak ng illegal na droga sa National Capital Region. No? Pero nung mga sumunod naman ng mga araw, ang mga droga ay galing naman somewhere in southern Philippines. No? Ngayon nga, kahapon lang may na-intercept naman ang PDEA and of course along with the Philippine National Police and the Bureau of Customs ng mga drogang bumabagsak sa Pilipinas. Pero napakaganda naman at napakaagap at nagtutulungan ang mga law enforcement and other national agencies na masiwata o ma-intercept ang pagpasok ng illegal na droga sa ating bansa.